So, good day everyone. So, ngayon po is we will discuss chapter 4 which is all about computer network. So, in this lesson, we will understand how computers are connected, how they communicate with each other, and how network helps improve productivity in organization. So, itong topic po na ito is very important especially in today's digital world, no? Na halos lahat, alam naman po natin, no, na halos lahat po ng businesses rely on technology. So, syempre, alam ko lahat naman kayo dito gumagamit ng Wi-Fi. So, that is already an example of a computer network. So, ngayon, we will talk about computer network, how devices connect, communicate, and help businesses become more efficient. So after this lesson, so yan po ang ating learning objectives. We are expected to understand the several key concepts, no? So first, we should be able to explain what a workstation, network, and networking are. So second, we will discuss how networking helps connect employees electronically inside an organization. And third, we will identify the hardware used in networking. Fourth, we will differentiate LAN, WAN, intranet, and extranet. And lastly, we will explain network topology and how it is applied in the network, in the workplace. No? So, makinig po kayo kasi ito po ay kasama sa ating final exam na gagawin ko pa lang po. Okay po? No? So, wala akong utang sa inyo kasi nag-record ako ng discussion. Sinend ko ang PPT, sisend ko din po ang discussion. So, let's start, no? So, ano nga ba ang workstation? So, a workstation is a computer used by an individual employee. So, ginagamit daw po siya, no? A workstation is a computer used by one person para magawa niya yung trabaho niya, no? It combines human plus computer interaction. So, man-machine interface siya, no? So, halimbawa, example, di ba, yung computer ng cashier sa mall, di ba, mag-isa lang siya. So, itong ginagawa ko ngayon, yung laptop ko, no? So, concept workstation to, no? So, yung PC ng isang office employee, may kita nyo, di ba, sa office ko, may computer ako doon, si Ma'am Tere, may computer siya, ganon. So, sa inyo, sino ba sa inyo may sariling laptop or PC? So, that's already your personal workstation, no? So, let's start with, dati nga, di ba, yung workstation, di ba sabi dyan, is, ginagamit lang daw siya ng isang individual para magawa yung task niya. So, dati kasi, previously, standalone computers lang siya. Kasi nga, computers were not available to everyone. Usually, iisa lang ang gumagamit. And, syempre, limited lang po yung access, no? Noon po yun. Pero ngayon po, connected na siya through networks, no? Each employee now has already their own workstations, di ba? Kaya nga, this creates what we call a man-machine interface, no? Meaning, no, nagtutulungan po yung mga tao at computer para po magawa yung trabaho efficiently. So, halimbawa kami, no, hindi po ako nakapagklase noong nakaraan kasi po, sama-sama po kami sa DO, gumagawa po kami ng OPCR. So, marami po kami, nakaharap kami sa computer namin, pero yung trabaho namin ginagawa, isa lang. No? So, dahil marami kami, mas mabilis po. So, ganun po siya. So, naintindihan po. So, next. Dito naman tayo sa evolution of workstation. So, grabe po kasi yung transformation ng workstations natin, di ba? So, mula po sa mga dambuhalang machine, na isang tao lang po yung pwedeng gumamit. So, dati di ba yung computer, yung parang may kuba pa, yung parang mga TV natin before. No, naabutan niyo pa ba yung ganung TV? Yung merong mataba sa likod. Di ba? So, ngayon maninipis na, di ba? So, dati po, di ba, malalaki yung machine. Tapos isang tao lang yung pwedeng gumamit. So ngayon po, kahit po sa phone na lang natin ginagawa yung mga trabaho natin, 'di ba? So nandito po yung mga workstations, no? Kung paano ba binago niyan yung takbo ng negosyo natin. So the early days, no?
nung early days, nung unang panahon, limited access lang, no? And centralized, no? Single location lang. Dati po, yung mga computer is parang mga giant calculator na kasing laki lang po ng isang buong kwarto, no? O mainframes. So, single location po sila. Kung gusto mong gumamit ng computer, kailangan mo pong pumunta sa specific na computer room. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa table mo. Kumbaga, dun lang po. So, limited access kasi iilang tao lang, yung mga experts lang or scientists lang po, yung marunong mag-computer tsaka gumamit, no, humawak kasi napakamahal po ng maintenance tsaka ng kuryente. Pero ngayon po, today, in the modern era, computers in every department. Computers everywhere. So, fast forward tayo sa ngayon, di ba? Yung workstations, may mga desktops, PC, laptops, pati po tablet, di ba? So, every department, wala na pong opisina ngayon ang walang computer. So, punta po kayo sa PUP, lahat po ng office doon. Excuse me, may computer, di ba? So, yung iba nga mula sa guardhouse, 'di ba, hanggang boardroom ng CEO, lahat po is tech-enabled. So, decentralized kasi hindi na tayo nakatali sa isang kwarto. So, kasi dahil po may wifi na, tsaka cloud technology, yung workstation po natin is pwede na sa labas kahit nasa bahay ka, 'di ba? Kaya nga may work from home. No, bukas, Friday, work from home. Anong araw nyo ba ito pinapanood? Kasi Thursday ko ito i-upload, holiday. No? So, pwede kang nasa Starbucks, o basta may internet ka or nasa loob ng office. No? Tapos, it supports for e-commerce and e-business. Kasi nga, 'di ba? Dahil po sa evolution, nag-evolve na po yung workstations, kaya po nagkaroon na rin po ng space para po sa digital economy. And syempre, 24/7 po yung operations dahil nga yung mga workstations ay connected po sila sa servers, yung mga e-commerce sites, 'di ba? Kagaya ng mga Shopee, TikTok, Lazada. So hindi natutulog kahit po madaling araw ka mag-order, mapaprocess 'yan, 'di ba? So e-business integration, lahat kasi ng aspeto ng negosyo, yung inventory, yung sales, yung customer service is integrated na. So isang click lang sa workstation ng manager, kita na niya kung ilan pa yung stock sa warehouse kahit na hindi na siya magpunta doon, 'di ba? So it improves efficiency and task performance kasi dito tayo sa productivity side naman. So bakit nga ba mas maganda yung modern workstations? Kasi pwede pong multitasking. Noon kasi isang program lang po yung pwedeng buksan. Ngayon po, sabay-sabay na. Pwede mong gamitin, 'di ba, yung Excel, yung Zoom, tsaka yung browser sabay-sabay yan, 'di ba, nakabukas. Tsaka ngayon po kasi may automation na, no? Yung mga manual task noon, yung mga kasi 'di ba, yung mga payroll, ganon, kino-compute pa yun sa papel. Ngayon po kasi automatic na, nasa system na. Mas mabilis, matapos yung trabaho, kaya yung output po mas madami. So, collaboration kasi dati kailangan i-print pa po yung documents tapos ibibigay mo sa katabi mo. Ngayon, Google Docs na lang. Sabay-sabay na kayong nag-edit na nasa magkakaibang province pa kayo. So, sa subject kasi namin sa OFAD or Office Administration, diniscuss ko to nung nakwento ko nga. So, kasi syempre, dahil nga flexible na no, dahil sa technology, pagka nag-work kayo, may Google Drive na. So, doon po, pwede kayong halimbawa may consolidated report na gagawin. Work from home. So, magbibigay ng drive. Ilalagay nyo dun yung mga inputs nyo. So, nangyari nun, kami ni Circle, nagkakasabay kaming mag-input. So, ang ginagawa ko, binubura ko. Tapos, lumalabas kasi dun yung pangalan, di ba, kung sino yung nag-edit. Tapos, yung chinat niya ako. Sabi niya, ma'am, naglalagay po ako, huwag mong burahin, ako muna. So, pwede kayo magtrabaho ng sabay dahil sa Google Docs. Kahit na nasa magkaibang probinsya kayo, magkaibang bahay kayo, no? So, yun po ang evolution ng workstation. So, kung titignan mo yung workstation mo ngayon, hindi lang po yan tool, no? Portal po yan para sa mundo ng business. Kasi mga entrep students kayo 'di ba? So, sa tingin nyo ba, ano yung susunod na evolution? Papunta na ba tayo sa sinasabi nilang virtual reality? So, baka daw mawalan na tayo ng physical desk dahil sa virtual reality, dahil sa AI. No? So, dito naman po tayo. What is a computer network? Ang computer network is
a group of connected computers and devices. It enables sharing of data, resources, and application. So, simply connected computers that can share data and resources. Example, yung Wi-Fi po sa bahay nyo, di ba? Nasi-share nyo yan. Sa computer shop, maraming computer doon. So, Wi-Fi po ang gamit nila. Di ba? Sa school computer lab, di ba? Isa lang naman yung ano doon eh. Lahat lang naman po ng internet is nasa DO. So, kapag gumagamit ba kayo ng Wi-Fi sa bahay, ilang devices yung nakakonect? 'Di ba? May cellphone, may laptop, may tablet, may smart TV. So, yun po yung network. So, yung computer network po, 'di ba nga, group of connected computers siya and devices para po mag-share ng resources. So, 'di ba, instead of having one printer per computer, pwede na po silang mag-share dahil po sa network. So, hindi lang computers yung kasama diyan. Kasama po yung mga devices na yan, computer, printer, tsaka scanner. So, meron pang other devices. So, yung networking makes everything more efficient and cost-effective. Okay po? So, dito naman tayo sa network components. So, in a network, each device is called a node. So, may sender or transmitter po na nagpapadala ng data. And may receiver na tumatanggap. But for communication to happen properly, we need protocols. So, yung protocols, yung mga rules that define how data is sent and received. So, parang language siya na ginagamit ng computers para magkaintindihan sila. So, para po mas maintindihan natin kung paano nag-uusap yung mga computers, isipin mo na yung network components is parang system na nagpapadala ka ng sulat or para kang nagchat-chat sa messenger. So, kung may kulang na isa doon, hindi po makakarating yung message. No? So, node. Diba? Dito muna tayo sa node. Any device in the network. So, ang node is any device na kasali sa network. Hindi lang siya limited sa computer. Anong example? Yung laptop, smartphone, no, yung printer, smart TV, pati yung smart bulb, 'di ba? May smart bulb ba kayo? Yung ilaw na nakakonect sa cellphone, yung pwede mong iba-ibahin, 'di ba? Tapos pwede mong patayin kahit na hindi mo na i-switch, 'di ba? So basta may identity siya sa network, parang IP address, node po yung tawag sa kanya. Para po siyang halimbawa sa isang bahay, sa loob ng isang subdivision, bawat bahay po ay isang node. Ganun po siya. So, sender or transmitter, no? From the word itself, sender, it sends data. So, ibig sabihin po, siya po yung source or siya yung pinagmulan ng information. Siya yung may kailangan sabihin or isend na file. Okay po? Role. Anong role ng sender? Ang trabaho niya is i-convert po ang data. Ano yung data na yon? Yung images, yung text, yung video, into signals na pwedeng dumaan sa cable o wifi. Parang ikaw, habang nagtatype ka ng, bawa, G, di ba sa tropa mo, o, G na, o, so ikaw yung sender. Okay po? Receiver, receives data. Siya naman yung destination. So, yung device, natatanggap ng data na pinadala ng sender. So, kinukuha niya po yung signal mula po sa network, tapos binabalik niya po yun sa format na maiintindihan ng user. Halimbawa, yung nagiging picture uli yung file na sinend. Ganon. So, parang yung tropa mo, di ba? Sinype mo G, tapos may question mark. Di ba? Nakita niya sa cellphone niya. Kasi nga, siya yung naka-receive. Siya yung chinat mo. Kasi ikaw yung sender. So, protocol. Rules for communication. So, ayan po yung pinaka-importante. Pero madalas, hindi natin nakikita. No? Yung protocol. Kasi yan po yung set of rules o batas para magkaintindihan po yung sender tsaka receiver. So, bakit ba kailangan yan, ma'am? Kasi isipin mo, kung ang sender ay nagsasalita ng Tagalog, pero yung receiver, French lang yung alam, syempre, hindi sila magkakaintindihan. So, yung protocol, yung nagsisiguro na minimake sure niya na meron silang same language tsaka format na ginagamit. Halimbawa, di ba yung HTTP, HTTPS sa website yon. So, para sa emails, yung SMTP. Or yung iba, yung main language ng internet is, di ba, TCP tsaka IP address. So, parang ano siya, parang etiquette sa pag-uusap. Halimbawa, no, mag-hello ka muna, di ba, bago ka magsalita. Para alam ng kabilang panig na nakikinig ka na, hello po, di ba, yung ganon.
So, naintindihan po? So, in a network, bawat device is called a node, no? Yung cellphone mo, yung laptop mo, node yan. Kasi, bakit may node yan? Kasi may, and meron din siyang sender, 'di ba? Kasi may nagpapadala ng message diyan sa cellphone mo, sa laptop mo. Tapos, receiver kasi may natatanggap ka. And syempre, mayroong protocols at rules. Halimbawa, parang sa GC nyo, 'di ba? May rules kung paano kayo nagko-communicate. So, yun po ang network components. So, types of computer network. So, there are two main types of networks here. So, first is a dedicated network. Uses a central server. So, where there is a central server that provides services to other computers. So, yung pangalawa naman is peer-to-peer network, where all computers can act as both client and server. So, ibig sabihin po, pwede po silang mag-share ng resources directly without a central server. So, yung dedicated network po is may central server siya. Halimbawa, yung school system na may main database. Yun po yung example niya. Yung peer-to-peer network naman, direct sharing siya. Halimbawa, yung share it, tapos sa mga naka-iPhone, sa mga naka-iOS, AirDrop, 'di ba? So kayo, anong mas ginagamit nyo? Direct sharing, no? O cloud server? So ako kasi AirDrop, no? Wala. Pero sa Apple to Android, pwedeng share it, no? So yun po. So, dito naman tayo, wired versus wireless computers. So, networks can be wired or wireless. So, wired networks are cables like Ethernet or fiber optics, which are usually faster and more stable, diba? So, on the other hand, wireless networks use Wi-Fi or Bluetooth, which are more flexible and convenient since no cables are needed. So, both have advantages depending po sa situation. Yung wired, di ba, gumagamit sila ng cables, kagaya sa computer shop setups, di ba? So, yung wireless, gumagamit naman siya ng Wi-Fi or Bluetooth. Halimbawa, 'di ba sa office nga, 'di ba, yung computer kasi naka-connect siya sa LAN cable. So sa wireless naman, mobile data tsaka Wi-Fi sa bahay. So syempre ano ang prepare natin? Wired o wireless? Syempre wireless kasi ako lang wireless kasi kahit saan, 'di ba, pwede kang magtrabaho. Compared sa wired, parang doon ka lang, 'di ba? Kasi dapat naka-connect ka eh. Pero mas mabilis kasi din yung LAN, yung naka-connect ka kaysa yung naka-wifi ka, no? So, why do organizations use networking? So, dito na tayo sa reasons for networking. So, first, to share resources like printers and scanners, no? Para ma-share yun, no? Second, to share files and applications easily, para po madali po mag-share ng files. Third, to reduce costs, no? Since hindi na po kailangan ng separate devices for users. And most importantly, network improves communication and increases productivity in the workplace. So, mas madali kayong makakapag-usap, no? Pagka naka-network kayo. And syempre, mas mabilis po, no? So, ano naman po yung benefits ng networking? So, with networking po, employees can access information quickly. 'Di ba? So, communicate in real time and make faster decisions. So, it also helps supports business expansion because even if branches are far away, they can still be connected. So, overall, networking helps organizations become more efficient and competitive, no? So, bakit ba kailangan natin ng networking? Kasi nga, 'di ba, halimbawa, isang printer lang pwede na sa whole office. So, pwede kayong mag-share ng drive, ng file sa Google Drive. So, sa email communication, 'di ba, mas mabilis siya. So, imagine nyo, if bawat students kailangan ng sariling printer, syempre magastos. That's why networking is important. So, ngayon po, sa government, hindi na po nag-i-issue ng mga printer na pa isa-isa, no, ng mga halimbawa sa amin, 'di ba, sa staff. Meron kami kanya-kanyang computer. So, ngayon,
naisip nila mag-provide na lang ng isang magandang printer, yung malaki. And naka-network na po yun. Kumbaga, halimbawa, sa isang office, lahat kayo doon, yun ang printer nyo. Iko-connect lang siya. So, ganun po siya. So, basic network hardware. So, para po mabuo ang network natin, kailangan natin yung mga hardware components na nagsisilbing permeng gamit po sa loob ng opisina. Kasi, isipin po natin na parang mga gamit po siya sa kalsada. Di ba sa kalsada may kotse, kaya may traffic light. So, may highway. So, ayan po yung mga basic network hardware. So, server, central computer. So, yan po yung bida, no? Siya yung central computer. Diyan po kasi nakatago lahat ng importanteng files, database, programs na kailangan po sa buong opisina. O, mag-take note kayo. Baka, alam nyo na, no? So, ano bang role niya? No? Server nga siya. Siyempre, siya yung taga-serve. So, kapag may kailangan yung ibang computer, sa kanya hihingi. Parang isa siyang librarian. Siya po yung may hawak lahat ng libro. Sa kanya kalalapit para humiram. 'Di ba? Halimbawa, yung Shutterstock. 'Di ba? Server po yun. So, client, user workstation. No? O, yung computer po na ginagamit ng mga employees. Yung PC or laptop. No? Yung PC mo sa desk. So, tagakuha po siya ng resources mula po sa server. So, parang siya yung estudyante na humihiram po ng libro sa library. 'Di ba? So, router directs data traffic. So, ayan po yung parang traffic enforcer ng network. Kasi po, yung router, yung nagdadirect ng data traffic para po makarating siya sa destination. So, siya po yung nagkokonekta sa network mo papunta sa internet. Kasi binabasa niya po yung address ng data para hindi maligaw. So, parang Waze siya or Google Maps, ituturo niya po yung pinakamabilis na shortcut para po makarating mabilis po na ituturo niya yung pinakamabilis na shortcut para makarating yung data sa receiver. So, bridge connects network. So, yan po ang bridge po yung ginagamit para pagdugtungin yung dalawang network. Kaya bridge. Para po magkamukha silang iisang network lang. So, kinoconnect niya yung dalawang segments ng network. Halimbawa, yung network sa first floor tsaka second floor, i-connect po yun para po makapag-usap sila. Para po siyang tulay na nagdudugtong po sa dalawang islands. Ganun po siya. Gateway, ano naman yung gateway? Ayan po yung connects different systems. So, medyo kamukha siya ng router, pero mas matalino siya. Kasi nga po yung gateway ang nagko-connect sa dalawang network na magkaiba po yung system or magkaiba o yung protocol. So, siya po yung translator. Kung yung isang network is gumagamit ng system A, no, ang isa naman ay system B, si gateway po yung bahalang mag-translate nun para po magkaintindihan sila. 'Di ba? So parang 'di ba sa isang airport, 'di ba? Merong terminal, may domestic, may international, 'di ba? So anong terminal ka? Terminal 3? Anong ka? Terminal 1, 'di ba? So backbone. Ang backbone is main communication line. So yan po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi nga po yan yung main communication line. Kasi po, yan po yung parang super highway kung saan dumadaan yung pinakamalaking volume ng data. Diyan po nakakonect lahat ng malalaking segments ng network, no? Kagaya po ng bridges, tsaka po ng routers. So, para po siyang EDSA tsaka NLEX. So, di ba lahat ng maliliit na kalsada, yung mga sub-networks is sa dulo nun bumabagsak sa main highway. So, sa isang malaking institution, no, halimbawa sa PUP, di ba, sa school, yung backbone po is yung cable na nagdudugtong po sa bawat building. So, bawat building po may sariling router, bawat floor or gateway. So, bawat classroom, di ba, ganun din po, may mga bawat office po, 'di ba, may mga PC, 'di ba? May client sila. So, kumukuha ng lesson sa server ng school. So, kapag nag-down po yung backbone, tingin mo ba makaka-access pa rin yung mga students or yung mga teachers sa second floor kung nasaan po yung server? So, syempre hindi. So, ayun po. So, dahil nga po yung hardware, yan po yung
Ano ang hardware? Pinag-aralan natin yun nung nakaraan, di ba? Ang hardware ay mga components. So, next na po tayo. So, local area network naman tayo or LAN. So, network within a small area. So, like an office or building. It is usually owned by the organization. So, yung LAN po is mabilis and commonly po ginagamit po siya sa mga workplaces. Yun po yung ginagamit ng mga employee para po makapag-share po ng mga files tsaka ng resources. Kahit po nasa iisang location lang, no? So, yung LAN is small area network. So, halimbawa, saan mo makikita ang LAN? Sa computer lab, sa mga office network, sa mga cafe, sa school natin may LAN ba? Sa computer lab, no, naka-LAN. So, ako din sa office, naka-LAN po ako. So, ano naman po yung wide area network or WAN? So, it covers a larger area like cities or countries, no? Kaya nakalagay dyan, covers large geographical areas. So, example is internet. Diba? Unlike LAN and WAN na gumagamit lang ng services galing po sa telecom companies kasi nga, it is expensive to build. Yung WAN, it allows communication across a long distances, diba? So, yung WAN is a large-scale network niya. Example niya nga, internet, yung Facebook, yung Google server, no? Ayan po siya. So, kapag ba nag-Facebook kayo, 'di ba? You are using WAN because it connects globally. So, dito naman tayo sa LAN versus WAN. So, ano ba yung coverage? Diyan muna tayo. Yung coverage, yan yung lawak. So, sa LAN, isipin mo, ang wifi sa bahay nyo, ang network sa loob ng computer lab. Kapag lumabas ka ng gate, nawalan ka nag-signal, hanggang doon lang yung LAN. So, yung WAN, larger area. Yan yung pinakasikat na example niyang internet, 'di ba? So, kaya mo mag-send ng email mula sa Pilipinas papuntang Canada dahil sa WAN. So, speed, no? Ang feature ay speed or bilis. So, sa LAN, dahil yung mga cable, yung mga kable, ilang metro lang po yung haba niyan. Konti lang po yung users. Tapos, yung bilis, pwedeng umabot ng $1,000 text, Mbps, gigabit, keme. So, ibig sabihin, wala siyang lag. So, sa WAN naman, maraming stopovers yung data. No, yung router, yung switches, no, yung undersea cables. So, kahit yung plan mo mabilis, mas mataas pa rin po yung delayed nun compare sa local connection. So, dito naman po tayo sa ownership or yung pagmamay-ari. So, sa LAN, private siya. So, kung nasira yung router nyo sa bahay, ikaw yung bibili ng bago. So, hawak mo po yung security tsaka setup niya. Sa WAN kasi public siya, 'di ba? Hindi mo pwedeng pakialaman yung kable ng internet provider sa labas ng bahay nyo. Kasi nagbayad ka lang naman ng monthly subscription para makigamit sa super highware nila. So, sa mga offices ngayon at saka institution, laging magkasama po yung dalawang yan. So, yung bawat department may sariling LAN para mabilis po makapag-print, makapag-share ng files, pero lahat ng LAN na yon is nakakonekta sa iisang WAN para makapag-email sila sa lahat ng mga clients sa ibang bansa or sa ibang tao para po makapag-update sa mga e-commerce website, no? So, syempre, kung ikaw, halimbawa, kayo po, nagtayo po kayo ng maliit na, sari-sari store. So, gusto mo magkabit ng CCTV. So, syempre, makikita mo sa phone mo habang nasa loob ka ng bahay. So, anong gagamitin mo? LAN ba o WAN? No? So, ikaw na sumagot. So, intranet. So, sa mundo po ng business at education, yung intranet is parang private internet. No? Private internet ng isang kumpanya. So, yung kung internet ay parang isang public park, kung saan lahat po pwedeng pumasok, yung intranet is parang exclusive club. Yung mga member lang po yung pwedeng pumasok. No? Private network within an organization. No? So, ang intranet is
private network within an organization. So, ano siya, nakakulong lang siya sa loob ng isang office, company, or institution. So, para kanino? Para lang siya sa mga employee, sa mga faculty, sa staff ng isang specific po na organization. So, hindi siya makikita ng taong nasa labas or ng public. So, bakit? Kasi dyan po nilalagay yung mga sensitive information, kagaya ng payroll, yung mga policy ng company, yung mga internal memos na hindi po dapat makita ng iba. So, uses internet technology kasi kahit na private siya, sa itsura tsaka sa takbo niya, parang internet din, no? So, gumagamit din siya ng mga browsers kagaya ng Chrome, ng Microsoft Edge, 'di ba? Ng Mozilla. So, ng web pages, HTML, tsaka yung mga protocols niya, yung HTTP, TCP, IP. So, isipin mo na may sariling version ng Facebook o Google Drive yung kumpanya nyo na doon lang po gumagana sa loob ng inyong network hardware. Accessibility only to authorized users. So, security po yung priority dito. Hindi porket may computer ka is makakapasok ka na. So, kailangan mo ng username at password para makalogin. May firewall. So, may matinding security measures na nakaharang para siguradong walang hacker mula sa labas, no, sa internet na makakasilip sa files nyo. Okay? Use for internal communication. So, dito po nagaganap lahat ng tsikahan tsaka trabahuhan ng internal. Kasi dyan na po nag-upload ng files, nag-schedule ng meeting, napagpapalitan ng mga report na iba't ibang department, kagaya sa HR, sa accounting, kung saan-saan. So, efficient siya dahil hindi na kailangan magpa-print ng maraming papel para mag-announce. Ipo-post lang siya sa intranet. So, mas mabilis po yung trabaho ng bawat workstation. 'Di ba? So, anong pinagkaiba ng intranet sa internet, 'di ba? So, yung internet no public kahit sino, no? Yung internet private. So, isipin mo, 'di ba? Halimbawa, kagaya tayo, teacher ka sa isang school, tas nag-announce yung principal or yung director tungkol sa performance bonus nyo. So, saan kaya siya dapat i-post? Para sigurado na yung mga staff lang yung makakabasa, hindi makikita ng mga estudyante. So, sa Facebook page ba ng school o sa intranet portal ng school staff? Siyempre, sa intranet portal. Okay? Extranet. Ito naman is an extension of an internet. So, it allows internal users like suppliers and customers to access certain information. This improves collaboration and business relationship. So, ano example niyan, no? Yung mga Lazada, Shopee, seller dashboard, supplier systems, customer system, business partner, no, and support collaborators. No, ayan po yung example niyan, no? Para ma-access mo sila. So, applications of intranet and extranet. So, these networks are used in, siyempre, yung internet or extranet, ginagamit mo yan sa e-commerce and e-business. Siyempre, 'di ba? Kailangan mo yan pag nagne-negosyo ka. Sa customer service, 'di ba? Siyempre, may mga magtatanong sa'yo, no? May itatanong ka sa customer. Knowledge sharing, 'di ba? For example, no? Tracking systems of delivery, 'di ba? So, companies use this technology. It also helps in faster decision making and business processes. So, halimbawa, 'di ba? Yung mga online shopping, delivery tracking, yung mga JNT, customer service, 'di ba? So, syempre, iti-track mo sila, yung mga parcel mo. No, ayun po yung system ginagamit nila, yung extranet, no, tsaka internet. No, kailangan po talaga siya. Ano naman advantage ng intranet? So, ayan. Intranet is fast, cost-effective, and easy to use. No, it removes time and distance barriers, allowing employees to access information anytime. And it also improves productivity since less time is spent searching for information. No, mas mabilis siya, less paperwork, mas madaling gamitin. So, instead na magkaroon ka ng mga printed memos, pwede mo siyang i-email or i-post mo sa portal. 'Di ba? So, syempre, mas prepare po natin yung digital kaysa sa paper.
Diba po? So, ayan po ang advantage. So, dito naman po tayo sa disadvantages of intranet. Siyempre, however, intranet also has disadvantages kasi it requires regular updates and maintenance. No? I-update mo siya lagi. So, there are also security risks, yung mga hackers, di ba? And syempre, it needs technical support and syempre, hindi lahat din ng employees ay may access. Di ba? Kaya, halimbawa, 'di ba, yung data breach issue, 'di ba, yung system downtime, 'di ba? So, siyempre naririnig niyo na ba, 'di ba, yung mga may mga company na may mga issue yung company na naha-hack. So, that's one risk. And minsan ano rin siya inside job, no, yung ano niya, yung kaya naha-hack kasi yung mga may hawak halimbawa sa call center ng private account, may friend kasi ako nagkwento, yung friend niya natanggal kasi parang yung mataas sa kanila na friend niya, hawak niya yung mga accounts ng sa credit card. Siyempre may details siya kasi ang department nila yung ang tawag doon, basta yung mga na-hack yung mga ganon, no, yung credit card. So, ang ginawa niya, dahil sa black market daw, malaki yung bayad doon, yung ibebenta mo sa kanila yung details ng customer. So, syempre, yung bangko na yon, no, marami ng reklamo sa customer service na, yun nga, na nahahack, na same sila ng bank na doon. So, syempre, sisisihin yun kung kanino sila nagbigay ng information. So, tinanggal po siya. So, ayun po. Dito naman po tayo sa network topology. It refers to the layout or structure of how computers are connected. So, importante to kasi it affects performance, no, cost and reliability of the network. So, ayan po yung mga types niya. Bus, star, ring, mesh, and hierarchical. No, hierarchical. So, para siyang road system. May iba't ibang design kung paano po dumaloy ang traffic. So, let's discuss. So, there are different types, 'di ba? Such as yan po yung bus, star, ring, mesh, and hierarchical. So, each has its own design and function. So, for example, yung star uses a central hub while mesh connects multiple device directly. So, dito muna po tayo sa bus topology or one main cable. So, meron lang po siyang isang main cable. Yun po yung tinatawag na backbone kung saan po lahat ng computer is nakakonekta. So, para siyang isang linya ng jeep. Kapag naputol po yung kalsada sa gitna, syempre, hihinto yung biyahe ng lahat. So, yung ano niya, advantage niya, madali siyang i-set up. At mura siya sa cable. So, syempre, yung disadvantage niya, kapag nasira na yung main cable, damay na po yung buong network. 'Di ba? So, star, topology, or central hub, ayan po yung pinaka-common na makikita mo. Kasi lahat po ng devices is nakakonect sa isang switch or isang central hub. Parang yung router nyo sa bahay. So, para siyang isang star talaga kasi yung router, yung nasa gitna. 'Di ba? Yung mga phone or laptop nyo, yan po yung mga dulo ng mga sinag. 'Di ba? Parang star siya. So, ang pros niya, kapag nasira po yung cable ng isang laptop, yung laptop na lang yung mawawala ng internet. Yung iba, tuloy pa din, 'di ba? Makakagamit pa din sila. So, yung cons, kapag yung mismong router ang bumigay, di wala na kayong internet buong pamilya. 'Di ba? Ring, circular connection. So, dito naman, so, bawat computer may dalawang kapitbahay yan. Kasi yung data umiikot sa isang circular path. Parang naglalaro kayo ng message relay, di ba? Habang nakabilog, kailangan yung message dadaan sa bawat tao, di ba? Tapos makakarating sa dulo. Kasi di ba, titignan kung yun pa din yung message. So, ang advantage nito, syempre, maayos po yung daloy ng data kasi isang direction lang. Karaniwan po kasi isang direction lang. Yung cons naman, kapag may isang computer na nagtampo or nasira, mapuputol po yung buong loop. Yun po siya. So, mesh. No? Multiple connection. So, syempre, ayan po yung paborito ng mga ayaw mawala ng connection. Kasi dito po maraming connection yung bawat device. So, halos lahat po konektado sa lahat. Parang web ng gagamba, di ba?
Kahit maputol yung isang hibla, 'di ba? May iba pang daan para makadating yung data. Ganun po siya. So yung pros po nito, ano po siya? Sobrang tibay. So walang downtime. Kaya lang mahal, tsaka masakit sa ulo daw siya i-set up dahil marami daw po siyang kable. 'Di ba? Hierarchical, ayan naman yung layered structure. So, check mo yung setup nyo sa bahay nyo. Usually kasi, ang gamit daw sa bahay is star topology. Kasi lahat ng gadgets natin, yung TV natin, yung cellphone, laptop is nakakonect sa isang wifi router. So, syempre, kapag pinatay mo yung wifi sa router, lahat tayo nga. 'Di ba? So, that's the central hub in action. So, ayun. Network topology in workplace naman tayo. So, in the workplace, syempre yung pagpili ng right topology is very important kasi it affects how fast data is transferred, no? And how reliable the system is. How much it will cost, 'di ba? So, kaya nakalagay diyan determines cost, performance, and reliability. So, different organizations choose different topologies based on their needs. So, una, 'di ba, na determinants is gastos or cost. So, diyan na po pumapasok yung budget ng company. Siyempre, hindi lang po yan presyo ng router, kundi pati na po yung haba ng kable, pati yung maintenance, 'di ba? So, low cost, no? Yung bus topology, yung pinakamura kasi dahil isang mahabang cable lang yung kailangan. Pero, bihira na po yun sa modern offices dahil mahirap po ayusin pag nagka-problema. So, yung star topology naman, yung standard, kailangan mo ng central switch or router, tsaka cable, 'di ba? Para madaling i-manage. Tas yung mesh topology naman daw po kasi is high cost. So, pinakamahal, no? Isipin po natin yung bawat PC may sariling linya sa lahat ng ibang PC. So, syempre, sobrang gastos po nun sa cable tsaka sa wire. So, performance or bilis ng connection. Sa trabaho po, ayaw natin ng loading, 'di ba? Syempre, naiinip tayo. Ang tagal, 'di ba? So, pag star topology po yung gamit natin, napakabilis po tsaka efficient. Kasi, may sariling linya yung bawat computer papunta sa central hub. So, hindi na sila nag-aagawan ng lane ng data. 'Di ba? So, sa pag-bus topology naman daw yung gamit mo, yung performance niya, habang dumadami yung gumagamit, lalong babagal. Dahil nagkakaroon ng data collision sa isang cable, no? So, reliability, yung tibay, yung tiwala mo, 'di ba? Yan po yung pinaka-importante sa mga bangko, lalo na po sa malalaking kumpanya. Dahil hindi pwede na laging down ang system. So, kahit maputol yung 5 yung cable, may 6 pa nagagana. So, yun yung reliable, 'di ba? So, pag daw gamit mo yung star topology tsaka bus topology, kasi sa star daw po, kapag namatay yung central hub, bulag na yung buong opisina. Sa bus naman, kapag naputol yung backbone cable, tapos na po yung boxing. Tapos na, 'di ba? So, saan po siya ginagamit? Common workplace setup. Siyempre, sa offices, sa companies, and sa institution. So, sa mga totoong kumpanya, sa school, 'di ba? Siyempre, madalas gumagamit ng hybrid, 'di ba? So, bawat department, 'di ba? Sa HR, sa IT, sa marketing, no? So, yung mga central hubs ng bawat department, ayun. So, ayan, these are our key terms that we discuss. So, basahin nyo na lang po yan. Workstations, computer used by one user, network, ayan. Ayan, basahin nyo na lang yan. Sinend ko naman yan sa inyo. And, dito na po tayo nagtatapos. To summarize, computer networks connects devices to share resources and improve communication. So, different types of networks serve different purposes and they are essential in modern business operations. Without networking, many business processes today would not be possible. So, that's all po. Good luck po sa inyong midterm exam. Thank you.